Okay, good day everyone. So our topic for today is about propeller and propeller shaft installation. So ano yung meron sa in between sa engine and papunta sa propeller, ano yung mga installations na nandyan sa shafts, and some calculations. So yun yung i-discuss natin ngayon. Okay, so this is okay, so the picture, you can see that on the left side we have, or on the port side, we have the propeller, or this is the upside of the ship. So on the left side of the screen, may propeller tayo, and on the right side, dito naman yung engine. Okay? So in between sa propeller at sa engine, meron tayo dito, itong may bilog na pula. So this is the thrust block. So what is the purpose of the thrust block? So syempre, pag yung barko is tumatakbo, tatakbo forward or backward, syempre. So may thrust na nabibigay yung propeller papasok doon sa shaft. So may pwersa yung propeller papasok ng shaft, and then yung pwersa na yun maaaring mag-damage sa engine. So to prevent or to block that thrust, so yung thrust na ng propeller, para ma-block natin yun, kailangan natin gumamit ng thrust block or ng equipment or thrust block ang tawag para ma-prevent na yung thrust na yun is pumunta sa engine at mag-damage sa engine. So thrust block, also known as a thrust box. So sa loob niyan, may mga langis yan, yung yellow na yan. So may langis yan, may pad yan. Itong parang flash na kulay, parang pink. Okay, may pad. And then may oil film. So pag may pwersa na bumangga dyan sa pad, so meron naman tayong hydrodynamic fluid oil film na mag-absorb. And then yung pwersa na yun is pupunta dito sa bolt, and then babagsak doon sa loob ng, or itong sa bottom, sa double bottom ng barko, or yung sa hull ng barko. Okay? So thrust box is a specialized form of thrust bearing, so bearing din siya, used in ships to resist the thrust created by the propeller shaft from reaching the engine and transmit it to the hull. So yung thrust mula sa propeller na pwedeng bumangga or pumasok or bumangga sa engine, since almost konektado lang sila, so para ma-prevent yung thrust na yun, babangga siya sa thrust block, and then itatransmit ng thrust block papunta sa hull ng barko. Okay, so that's how the thrust block works. Okay, next. So there are two types of thrust block, the independent thrust block and the integrated thrust block. So yung independent, so nakaseparate siya sa engine, while yung integrated naman is installed inside the engine. Okay, these are the pictures of the thrust block. So kung makikita natin sa picture, kasang laki lang ng tao, ng foreigner, yung thrust block na yan. So sa maliliit na barko pa lang yan. Okay, ito yung mga pads sa loob ng thrust block. Yan. May mga lalaking mga pad, may maliliit lang na pads. Okay, next, sa ating thrust block, meron tayong the intermediate shaft. Kasi kung malayo pa yung engine mo papunta sa propeller mo, syempre kailangan mahaba pa yung shaft na kailangan para makonekta mo siya. So in between that, meron tayong intermediate shaft, kasi hindi naman pwede isang buong shaft yung ilalagay ko, lalo pag mahaba masyado yung shaft na yun. So yung mga shaft na yan is maliliit na shaft yan, lagay natin mga 4 meters siguro yung haba, so, tapos kinoconnect lang yan. So depende yan kung gano'n kahaba. Then kinoconnect lang yan para hanggang sa umabot yung shaft mo sa punta propeller ng engine. Okay, so in every intermediate shaft naman, meron din siyang sariling intermediate bearing. Kasi pag wala yung intermediate bearing na yan, yung shaft mo is magsasag or
magbitay, magsasaging, magsasaging yung shaft mo. So, kailangan meron siyang tagabuhat or yung support ng shaft, and yun yung tinatawag natin na intermediate bearing or tunnel bearing support. So, this is a picture of a bearing support or pillow block, also known as a bearing housing, is a pedestal used to provide support for a rotating shaft with the help of compatible bearings and various accessories. So, pag ganito, mahaba yung shaft mo tulad ng mga cruise ship na nasa gitna ng barko yung engine niya. So, medyo mahaba pa talaga yung shaft papunta sa propeller. Whereas, yung sa mga tanker naman, cutter vessel na nasa outside na ng barko yung engine mo, so medyo maikli na lang yung shaft na kailangan mo. So, maikli na lang yung intermediate shaft. Okay, so makita din natin dito sa picture. Okay. Okay, dito sa picture, meron din siyang mga ganito. So, sa dulo ng ang shaft, meron din ganyan. Ano ba yung purpose niyan? Okay? So, yung mga kinakabit natin ito sa shaft, yan yung tinatawag na propeller shaft earthing system. So, yung chinecheck niya, kasi pag masyadong mataas na yung current na nakikreate ng rotation ng shaft na yan, yung current na yon can cause deep pitting of the bearing surface. So, excessive wear of the shaft bearings can often be traced to this cause. So, trouble can be avoided and static protection extended to the propeller if the shaft is properly earthed with a shaft earthing system. So, pag mayroon siyang kuryente or current na nakikreate, kailangan yung current na yun is hindi pumasok dun sa bearing or para hindi siya magkaroon ng excessive wear or pitting, deep pitting sa ating mga bearings. So, yung ginagawa, yung current na yun is kinukuha mo, ilalagay mo sa ground, in-earth mo para ma-prevent mo na ma-damage yung mga metal and bearing surfaces mo. Okay? So, advantages, so serves for a short circuit between the rotating propeller shaft and the ship's hull. So, prevent the micro-pitting marks at the propeller. And spark erosion. O yan. So, ensures an excellent potential to the contact, and the contact brushes ensure lubrication and long life. So, ensure lubrication and long life ng ating shaft and bearings. So, isa din siya remote indicator system. In order to achieve a continuous control, the effectiveness of the whole system. So, also it's a cleaning device to prevent increase of the residual potential during operation. So, yung kuryente na naproproduce sa pag-ikot ng shaft, kinukuha mo and then ilalagay mo sa ship's hull. So, grounding. Ilalagay mo sa ground. Okay, next. In between din sa engine and the propeller, meron din tayong mga gearbox, lalo na sa mga engine na medium speed engines, yung mga main engine mo, then kailangan mong i-reduce yung speed bago mo ilagay sa propeller kasi hindi naman pwede na masyadong mabilis yung ikot ng propeller mo. So, kailangan ng reduction gear, so meron tayong mga gearbox. Okay, sa reduction gear o sa gearbox, kung gusto mo yung mabilis na ikot, gusto mong pabagalin or vice versa. Kung yung mabagal na ikot, gusto mong pabilisin, so pwede kang gumamit ng gearbox or reduction gear. So yan, these are examples of a gearbox. And then, meron din tayo, dahil gear siya, may mga wear rate or wear down. So, meron tayong wear down gauge. So, ito, wear down gauge measures the amount of wear of the bearing, and each ship has its own wear down gauge and is not suitable for other ships. So, kung ano yung barko mo, para dyan lang yung wear down gauge na muna yan. Hindi mo yan pwedeng dalhin sa inyong barko. Okay, so sa reduction gear, this is the formula para makuha mo ilang tip yung kailangan para ma-produce mo yung speed na gusto mo. So, okay, next. Why are the engine and bridge located in the aft part of the ship? So, most vessels, nasa likod yung engine, nasa likod din yung bridge. Pero hindi lahat, okay? So, depende yan. So, ang advantages or purpose why most engines and bridge are located in the aft part of the ship
first is to increase the space of the ship. So, mas malaki yung space mo sa harap kasi yung lahat ng mga hindi naman kailangan, yung mga space consuming equipment nasa likod na. And then, the length of the propeller shaft is reduced and weight is also reduced. So, mas maikli yung propeller shaft mo, mas magaan yung barko. Next, it's difficult to handle long shaft because of the tendency of sagging. So, syempre, mas mahaba yung shaft mo, mas mataas yung chance na mag-sagging siya. And then, bigat din. Okay, next, after meron tayong stern tube. So, alam na natin yung purpose ng stern tube kasi na-discuss na natin ito sa previous nating mga topics. So, yung stern tube, siya yung parang lubrication mo ng shaft mo na at connected naman siya sa up part ng ship. And then, pinaprevent din niya yung tubig or seawater from the outside to go inside the ship. Okay, so this is an example of a stern tube. So, yan. May mga bearing, may langis din yan sa loob. And lastly, we have the propeller. So, a propeller is a type of fan that transmits power by converting rotational motion into thrust. By creating pressure difference between the forward and rear surface of the blade, and the fluid is accelerated behind the blade. So, tinutulak niya yung tubig, depende kung saan niya itulak niya sa likod o sa harap, kung reverse naman yung ikot ng barko mo, itulak niya yung tubig para yung barko mo is mag-move forward or backward, depende sa kanyang movement. So there are types of propellers. So according to the numbers of blades attached, may 3-blade propeller, 4-blade propeller, 5-blade propeller, meron din atang mga 6-blade propellers. And then we have classification by pitch of the blade. So meron tayong fixed pitch propeller and meron tayong controllable pitch propeller. So yung parang LC niya nung propeller mo is nagagalaw mo yan. Depende sa angle na gusto mo. Pwede mo 0 degrees na pag kahit mag-ikot siya, hindi tumatakbo yung barko, pwede mong lagyan ng angle konti para mag-forward yung barko or mag-move backward yung barko. So, depende yan. Yun yung sa mga controllable pitch propeller. Habang sa fixed pitch propeller, naka-fix na talaga yung kanyang blades, yung propeller blades mo. So, kung gusto mong reverse yung takbo ng barko mo, so, i-reverse mo rin yung ikot. Dito ulit ng controllable pitch propeller na kung ano yung ikot ng propeller mo, yun talaga yung ikot niya. So, doon na lang sa angle ng blades ka mag-adjust para mapatakbo mo ng forward or backward yung barko mo. Okay, next we have the propeller pitch. So, propeller pitch is defined as the distance covered with the propeller in one complete revolution. So, sa isang ikot ng isang propeller, gano'ng kalayo yung distance na naka-cover niya or yung distance na move forward ng barko mo. So, yan yung tinatawag na propeller pitch. So, this is the ito yung parang guide mo sa formula mo. And here are the terms. So, P, we have here the P. This is the propeller pitch times the ito naman yung shaft rotation, N. So, alamin natin yan. Pag N, hertz yan. So, rotation yan. Ito naman PS is the propeller speed. So, yung unit ng propeller speed is meter per second. Ilang meter yung nag-move ng barko kada segundo. Okay. Next, we have here the SA. Apparent slip. So, balikan mo lang. Parang AS lang yan. SA. So, yung A yung unang mong basahin bago yung S. So, SA is apparent slip. Okay? Kung slip, ibig sabihin dumulas or yung mga losses natin nung pag-ikot ng barko. Hindi naman pag isang ikot ng barko, ikot ng propeller para. Hindi naman isang ikot ng propeller is na consume talaga yung 100% nung ng propeller speed mo. So may mga losses talaga yan. Depende yan sa barko or sa dagat. Baka kontra yung dagat mo or patulak yung dagat mo or
yung propeller mo ay marami ng barnacles or ganun. So may mga losses tayo. Meron yung apparent slip and then we have the wake slip. Okay? So yung apparent slip, since slip siya, percentage yung unit niya. Apparent slip. Pero pag apparent slip percentage. Pero kung meter per second yung unit niya, tinatawag siya na apparent velocity. So yan, apparent velocity. Pag percentage siya, apparent slip tawag. Pero pag meter per second yung unit, apparent velocity yung tawag niya. Okay, dito naman tayo sa VST. Ito yung theoretical ship velocity or theoretical ship speed. So velocity or speed, halos parehas lang yan. And then here, VSA, we have the apparent actual ship velocity. So ito yung actual ship velocity mo. So nabawasan na yan ng mga losses mo. Pag wala na yung losses, yung natitira na lang yung actual mo na ship velocity. Okay, wake slip or ito, wake slip or velocity of incoming water. So yung wake slip, pag percentage siya, ito, pag percent, wake slip yung tawag. Pero pag meter per second, velocity of incoming water yan or velocity, wake velocity. Pwede rin. So pag percentage, wake slip, pero pag meter per second, wake velocity yung tawag or wake. So yung wake. So yung wake, yan yung incoming water mo. Wake ang tawag dyan. So siya yung dagat or tubig na papasok doon sa or dumadaan doon sa barko mo, doon sa propeller mo. Yan yung wake. Okay, next we have the actual ship velocity. Ito na, tapos tayo dyan. Actual ship velocity. So since velocity siya, meter per second yung unit. And then, we have here the total slip, ST. Total slip. Kasi pag erase ko lang muna. Kasi pag in-add mo tong distance ng SA at ng SW, magiging kasing haba niya yung ST. So, yun yung total niya. So, pag in-add mo SA plus SW is equal to total slip. So, yung total slip, pag percentage, total slip tawag sa kanya, or real slip ratio, makuha mo yung percentage. Pero pag meter per second yung unit na binigay, ang tawag sa kanya is total slip velocity. Yan. VST. Total slip velocity. Ito naman VST is theoretical ship velocity. So ito total. Total slip velocity. So yan yung total ng losses mo. Okay, so let's convert them into formulas. So madali lang, titingnan lang natin itong drawing na yan. So, pero erase all in. Okay, so let's make a formula. Okay, so etong PS or ship propeller speed, yan, propeller speed is equals to P times N. So, makita mo naman naka-triangle siya. Okay, pag nag-multiply ka ng propeller pitch and ng RPM mo, so propeller pitch is meter, yan meter, times N which is hertz or per second. So, makuha mo yung ship propeller speed mo na meter per second. Yan. Okay, ganun lang kadali. Yung number 1. Number 1 na kasi. Kaya, madali. Okay. So, yun. Okay, next. Ito, titingnan na natin yung haba ng value. So, for example, itong PS. Yung haba ng PS, yan, kasing haba lang ng SA plus VST. Diba? So, pag dinagdag mo yung dalawang, yung SA at VST na yan, makukuha mo agad yung PS. Yan yung, for example, yan pag same yung unit. So, for example, yung SA mo or hindi pala SA, yung apparent velocity mo, ito VA.
So, pag yung VA mo, dinagdag mo sa VST, total niyan is the propeller speed, VS, kasi haba na kasi. Okay, pag ito naman, velocity nung total, weight velocity, at dinagdag mo yung VSA, so magiging kasing haba lang niya yung PS. So, same lang yan. PS is equals to S, TB, meter per second. Total slip velocity plus VSA. So, add na lang yan. Or, pag itong SA, VSA na meter per second, VSA ba yun? VA pala. Plus, nagdagan mo ng VW, ito. Tapos, nagdagan mo ng VSA, makukuha mo yung PS mo. Kasi haba na kasi. Okay, so that's the guide. Okay, let's look at the formulas. Okay, dito. Okay, una, PS is equals to P times N. So, yan. Ito, multiply mo lang itong P at yung N. Makuha mo agad itong PS mo. Okay. Next, VST. Let's look for the formula for VST. VST is equals to yung PS mo, bawasan mo nung SA. Yan. Pag binawasan mo itong PS ng SA mo, kasing haba na niya yung VST. So, makuha mo yung VST mo. So, dito, bakit nag-multiply siya ng SA, PS times SA? Hindi niya diretso subtract agad niya yung PS at SA. Kasi, yung SA na yan, since slip siya, percentage yung nakalagay dyan, percentage yan. So, para makakuha mo yung value ng percentage na yan, kailangan i-multiply mo muna siya sa PS para makuha mo yung value ng SA. Pag nakuha mo na yung value ng SA, pwede mo na i-minus yan sa PS para makuha mo na yung VST. So, ganun lang kasimple. Okay. Next formula, ST. Okay, yun lang, ganun kasimple. Since same unit siya, ST is total slip, percentage yan, yung unit niya, and then yung SA mo, dinagdag mo sa SW na parehas percentage, makuha mo agad itong value ng ST kasi haba lang sila. Diba? So, madali lang. Diretso mo na add kasi same unit. Pero pag hindi same yung unit, kung nakalagay siya percentage, tapos yung gusto mong i-add na unit is meter per second, so kailangan mo nang kunin yung value niya. So, ita-times mo lang siya sa PS. Okay, another formula, VSA is equals to VST minus SW. Okay, tama ba? So, yung VSA, yung haba ng VSA, ito lang. Tapos, pag nag-minus ka ng SW, sa VST mo, makuha mo agad yung VSA mo. Kasi binawas mo na itong maliit na yan. Okay. So, yan pag yung SW na given is meter per second. Or, ano bang yung meter per second ng SW? Yun. Pero pag percentage yan, multiply mo muna sa PS times SW para makuha mo ng value yung value ng SW para ma-multiply mo yung value na yun o subtract mo yung value na yun sa VST mo and then makuha mo na agad yung PSA. Okay, so I hope that you understand the parang logic ng formula na to. So, yung haba lang ng mga yan, i-multiply mo para makuha mo yung isa. Okay, and that's how you get all these formulas. So, maybe in the future exam, pag lumabas to, then pag hindi nyo na, hindi mo naman kailangan i-memorize yung mga formula, i-drawing mo lang tong diagram na to, and then pwede mo nang kunin yung mga formula based on your drawing. Gagana lang kasi simple. Pero, pag gusto mo na may memorize, nasa sa'yo yun. Mas maganda kasi pag naintindihan mo siya, kaysa naman yung memorize mo lang, pero hindi mo naintindihan. Hindi mo rin ma-solve yung mga problems. Okay, so this is your assignment. Problem solving, propeller, and shafting. Okay, arrange natin. Okay, arrange ko lang para medyo maganda tingnan. Okay, so this is the program, your assignment. And next week, kunin ko yung answers nyo.
Okay, problem solving, propeller and shafting. So given, so a vessel is equipped with a fixed pitch propeller. So the pitch of the propeller is 7.885 meter. The rotation is 1.6 hertz. The apparent slip ratio is 6% and the wake fraction coefficient is 0.1. So questions. So answers A to E. So theoretical ship speed in meter per second. Arriving water velocity to propeller in meter per second. Effective wake velocity in meter per second. Real slip ratio and state the definition for pitch. So madali lang yan. Okay, so parang practice na to for the KVNR exam. Practice pa lang to. Practice na to. And then, at least may idea na kayo if ever na lumabas to sa inyong exams. And then, kahit ilagay nyo lang yung answers nyo sa yellow pad. Okay? And then, random na lang. Kung sino yung tatawagin ko, siya yung mag-explain doon sa board. Pag nag-meet na tayo. Okay? So, see you next week. And I hope you understand understand the problem and how to solve this problem. Thank you. Bye.